papahapayawan ko na lang. Ayan. Isa mapagpalang hapon po sa ating lahat. Una, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa panibagong buhay po na nagising po ako ngayong araw. Na bagamat late, nakapanambahan pa naman po late. Unlike po last week na hindi po ako nakadalo dahil nga po ininda ko nga po sa katangayang paa as in infection. Ramdam ko ng infection, din ako'y base na noon, base na po ako noon. Ako napahiga dahil hindi nga ako talaga itong makalakad. Ako nagtataka nga po ang aming head sa school, ba't daw po ako ika-ikang maglakad. At pag po ako nagkaklase, yung parang isema, na yun po, as in namanas, lalong nagtataba ng mga daliri ko, sapat, tutubig-tubig po lahat. Kaya hindi ho aking pa ay may palsak na bulak at may surgical tape. Yun na lang aking pang para hindi ho dumaloy sa sa tsinelas ang sa aking paa. Nasabi sa akin bakit ikaw sabi sa akin naming head, ba't ako mas matanda pa sa ikaw parang matanda na rin gumalaw. Na ganyan nga po. Pag po ako nagtuturo, saglit lang po ako tumatayo. Pag alaon na po, uupo na rin po ako at mag-scroll na lang po ako ng slides. Yun na lang po dahil po sa aking klase at hindi nga po ako makatayo ng matagal. Yun po ang aking pagtuturo ng mga past few days. At sabihin naman po, may signs naman po ng recovery. Sa akin, kaya po ako nakapanambahan ulit yun, nakaya na naman po. At nanunuyo na naman niya po bawat sugat. Yun, isa ko rin po pasalamat ay yun nga po, na nagdaan na rin po second week ng pagtuturo. Bagamat itong first week po ng pagtuturo ay first day, inatake po agad ako ng trangkaso. Na dahil ako po 2 hours lang po natulog nun, tapos sibat po agad palubo. Ako po naulan na arawan. Kaya yun po, dumali ako. Dahil mabait naman po yung mga magulang doon, sila na ako nagdala ng gamot sa akin. Dahil yun po nirecommend po sa akin gamot. Sabi, uminom daw po ako ng Rexidol. Tanong ko saan po nakakabili. Sabi sa akin, siya, wag na, papadala ko na lang sa aking anak. Hindi ako po pinadala ko kinabukasan. At ako galing, 2 days galing na din po agad. Bala ko po kinabukasan yung mag-leave. Hindi pa ako pinayagang mag-leave at may darating nga pong bisita na magmo-monitor po sa aming opening of classes. Kaya sige po, sabi ko po ituloy ho, sabi ko po sa GC namin sa mga parents tuloy po ang klase kahit po kayo may sakit, hindahin ko na lang ako ito. Di biyaya naman po, nung nagtagal gumaling. Tapos sumabay nga po, ari pa ang ari. At yun po, isa ko rin pong pasalamat yun na-PM ko na po ang kuyahin dahil nakita po yung note ko na may konti na akong pag-usad na nilagay ko po sa note. Meaning po, yung aking pong apply na papel sa paglipat po dito sa Taysan ay may signs na rin po ng At I credit the Lord na I believe na siya po ang nakilos po sa lahat po ng aking pong process na paglipat. Dahil alam na din po sa prayer ko na kung gaano pong hirap sa akin na hindi po makata ng prayer meeting tuwing Miyerkules. At huli ko po pasalamat ito sa paglipat ito nung po ako sumama sa Potol, nung pong outreach. Di Biyernes po noon, imbes na dumiretso po ako sa amin, doon po ako nagdiretso. Yun nga po, tuwan-tuwa pa po ako na, nagpag-games pa po ako, nanalo. At isinabi ko na rin po ang pasalamat nung pong time na yon. Malapit, ang process ko po ay malapit na po ako sa second endorsement, meaning po ay yung pong 2 bisor ng 2 district po na yung po sa Lobo at sa Taysan ay nag-uusap na po na kung ako po ay accommodated sa Taysan yes, nagsabi po na yes. Ako po ay accommodated po sa specific school po ay Central. Doon po ako mapapalipat. Na bagamat marami pong adjustment po na aking gagawin doon, bagamat doon sa Biga ay palibas ay bundok, bihira po ang nagmo-monitor. Sa Central pa ilagay po ang kuwan. Malimit ang monitor doon dahil Central nga ho. Yung po ang aking magiging adjustment. Mas magpiprepare pa po ako. Dalahin ko po rin sa Panginoon yung wisdom na ako po ay nakapagturo doon. Bagamat po may mga mentor na naman din po ako doon dahil doon po kami nag-OJT ni Sir J, way back college. At sabi naman po sa akin, alakas ko daw. Wala namang malakas. Lagi ko sinasabi ganun. Sabi ko po, biyaya lang din ang lahat.
Ang Panginoon na nakilos ngayon. Bagamat ang Pilipinas ay kilala sa patilusan ng siko, pagdating po sa pag-apply po ng trabaho, ay sa perspective ko po ay ang Panginoon po talaga siyang nakilos. Talagang, yun nga po, sabi, tinutugon naman po ng Panginoon kung ano po ating pinapanalangin basta tayo po isusunod sa Kanya. Although it has condition, ay ano pag nga ang nararapat dahil tayo lingkod niya, hindi po sumunod sa Kanya. Yan naman po ang mantra po ng nating mga Kristiyano na tayo po tayo pinagalooban ng trabaho, tayo po pinagalooban ng biyaya na araw-araw tayo hindi pinagkukulang. Ano nga dapat natin gawin? Hindi ari na walang in return. Dapat tayo patuloy na maglilingkod sa Kanya, patuloy na susunod sa Kanya. Hindi yun tayo yung palaging intik na mga biyaya na Kanyang ibinibigay. At ang date po ang month po na ako po ay maaaring malipat, probably po ay next month. Malapit-lapit na rin po. Dahil sabi po, yung pong papalit po yung papalitan ko po doon, ay parang by September 1 po aalis. Hindi meaning po yung malapit-lapit na rin po yun. Kaya po every Friday na napunta po ng bayan nyo po yung aming head para po asikasuhin po yung transfer ko po. Kasama po nung aming pong master teacher na lilipat din sa malapit-lapit. Sa malapad naman po yun. Malapad na parang. Dahil doon po malapit yung kanya pong address. Yun po, bagamat hati po ang yung mixed emotions po yung akin pong pakiramdam doon po na ako po alam ko pong ako'y paalisin na. Dahil una, masaya dahil makakatin ng gawain, mapapalapit na sa bahay, mag-uuwian na. Dahil na naman din po ang gusto ng Papa. At yung malungkot naman po dahil marami din po ako may iwanan doon. Yung mga parent doon, yung mga parent po doon ng aking mga bata ngayon, yung po mga parent po doon ng aking mga bata ngayon, hindi ko pa po natuturuan yung kanilang mga anak. Narinig ko na po agad yung feedback na ako po talagang gusto ko po silang turuan. Dahil kita po nila yung aking po last na tinuruan, na kung paano ko po sakripisyo sa kanila, ng mga walang baon, binibigyan ko po ng baon. Pag walang lunch, sinasabi ko po sa bata, sumama ka sa akin sa labas at ako'y tayo kakain. Yun, ililibre na kita. Tsaka lalo na pag Friday, nakakatsa Fridays po, na ako po yung tipo nagpapalaro. Pero yung tipo pong palaro na in a way of, I integrate yung mga subjects na tinuro ko po sa kanila from Monday to Thursday. Kumbaga po yung intervention po yun ng learning sa kanila at doon po sila nag-e-enjoy. Nasabi gusto po na kagad nila mag-Biyernes, ayaw po nilang umabsent. Yung po nakakatawa po yung feedback na sa tunay pong buhay ang ganit pong papasokit ng mga bata, lalo na po sa mga taga doon. Yung nga po mga taga-bundok, bababa po, lulusong po ng bundok 4 a.m. para lang po makarating ng maaga. Gigising po sila ng mga 2 to 3. Yung po mga kwento-kwento sa akin. Yung naman po, ako po yung natutulog sa school. 5:30, pagising ko po ng 5:30, may bata na. Kaya hindi ho magbihis ng maaga eh. Yun nga pong time na parang second day po, may trangkasa pa po ako nun. Paggising ko pa ng umaga, ang dami ng bata sa loob ng classroom, pambihira nakapambahay pa ako, tapos ang dami ng bata. Kaya dahil nga po yung bisa kita, hindi ako po yung tuloy bihis na. Ako po yung nag-hapbat na lang ako yun. Dahil mahirap eh. Baka mabihin na. Tapos po, yun po, pasalamat din sa Panginoon na ang mga bata ko po hindi pa po nagkukulang dahil na talamak po doon yung kuhaan din po ng bata. Pati po yung mga nakasakay po sa van, nakaabot na din po sa amin. May namuntikanan na pong 2 kong magpinsan na inabutan ng pera na sabi kakain daw sa fast food. Butit nakita ng ama yung isa. Di tatakbo na po doon sa magulang. Muntik na po makuha. Doon po sa kabilang barangay, may nakuha na akong 2. Isang elementary at isang high school. Kaya po, nung po kami nagpa-meeting sa mga magulang na isang araw, lalo po namin pinahigpit
napaglabasan na po ng bata, doon lang po sila sa waiting area, bawal po sila lumabas ng gate. Ang sundo po nila ang siyang bababa sa school para po kumawon po sa mga bata. Na pag minata ka sa bata, habol ho ako doon sa labas. Wag lang ho makuhaan. Ganun po talagang kahigpit dun sa amin yun pong mga nagdaang araw. At yun na po ang pinapakanukala po sa aming school, na ultimo bundok pala yung nakukuhaan, ipalabas sa mga bata po doon pag walang service. Di pinapauwi na po namin maaga as early as 2:45 dahil po yung mga taga-bundok pa. Sabi namin, uwi na at gagabihin ng pag-aahon. Baka abutin po sila ng mga 6 p.m. na kung wala po sila masakyang kabayo, sila gagabihin ng uwi sa bundok. At pinagpapasalamat ko rin naman po sa Panginoon, yung pong pagilis po ng Panginoon kay Uwa, na akin pong yung nire-repeat pa rin ho na sumama sa akin. Yung kanya pong pagpasok tuloy pa rin po. Siya po senior high po ulit. Nabagamat siya po dapat 2 years graduate na ng college. Wala naman po sa edad. Hindi naman nga po karera ang karir. Bagamat doon po dinerive yung salitang karir sa salitang karera. Gusto ko po na siya magkaroon ng magandang educational attainment man laang dito po sa lupa. At yun nga po, siya po yung pinakamatanda sa klase, obviously. Kaalos kadikit na rin po niya yung edad ng ilang mga bagong teacher doon. Imbis na sa kaklase, inaalok isa teacher na inaalok, nire-reto si dahil nga maliit niya ang age gap kay Uwa. Yun ako, narinig nyo na lang naman po doon sa kwento-kwento na kanya mga kaklase nung bumisita po ang kanya mga kaklase sa amin kahapon. At nakakatuwa naman po na kinuha na ho siyang class president agad sa kanila, leader ng mga grupo, daming grupo na iba't ibang subject pa po yun. Inasa na ho. Dalangin ko lang po talaga kay Uwa na siya makasama ko po ulit sa gawain. Na kung paano po siya nag-initiate from the very start, hindi ko naman po siya bunga, totally. Siya po sumama sa akin ng kusa dito, way back 2016. Yun nga po, biyaya po na 8 years na po ako dito naglilingkod. Yung way back July 31, 2016. Doon po ako naging member, na-baptize. Ngayon po yung revival ko po sa Panginoon, yun po ang lagi ko pong binabalikan. Panginoon, yung pong time na ako po yung pong tinugunan, mula po na pagpasok, hanggang sa magkatrabaho, hanggang sa lumalim sa inyo, ay gusto ko po, Panginoon, na bumalik. Dahil yun naman po ang pinakamagandang panalangin. Tayo lagi nasa battlefield. Pag hindi mo ramdam na tayo nasa battlefield bilang Kristiyano, ay delikado. Napaka-delikado na akala natin ang ginagawa natin tama pa. Na tayo pa-chill-chill lang, pero ating saliksingin pa rin natin ating sarili araw-araw na kung tayo nasa sa Panginoon pa rin. Kasi ang ating puso ay palaging madaya araw-araw. Pag tayo, puso natin mismo ang tinatanong. Kaya ang Panginoon ay palaging, ang kanyang spirit ay maganda na ating panalangin at palagi sumama sa atin. At yun nga po, pinapasalamat ko rin po sa Panginoon na nakakapanibago po yung batch. Yung balik po tayo sa aking pagtuturo. Yung batch po ng mga bata ay ibang-iba ho dun sa batch ng kuwan. Dahil sa patagal po ng panahon, papansin ko po yung of era na po sa akin yung nakakairita ng mga bata. Na kasi, sir, nareho ganito, garne. Sir, dami na sumungi. Ang bababaw naman ng sinusumbong. Dahil naman ako may pagkanantsalan, minsan ini-ignore ko na lang. Kasi pag pinansin mo isa-isa, kain ang time ng subject. Ang subject naman po sa elementary, 40 minutes lang ang isa. Tapos may mga redundant pa. Tinanggalin nga kami ng mother tongue. Nagkaroon naman NRP, National Reading Program. Yung math, 2, isang normal na mathematics sa NMP, yung National Math Program naman. Yung matatag sa tingin mo yung matagtag ang nangyari. Parang daan ng taysan.
Yun, tiisan. Doon nga naman niya ako nadiribang ang salitang taisan. At yun nga po, salamat din po sa Panginoon na ginagamit din niya ang amin po mga kaklase ni Sir J nung college para ho magkaroon po ulit kami ng resources. Hindi na kami hirap. Nagpapasa po, may GC po kami na nagpapasa po sila ng mga PowerPoint, lesson plan, na ituturo nyo na lang. Ipiprint nyo na lang, tuturo nyo, babasahin nyo na lang sa gabi, yung gabi bago yung pasok, para ituro na lang sa mga bata. At nakakatuwa naman po yun, less hassle na sa pagtuturo. At ang dalangin ko po sa Panginoon din ay manumbalik din yung quality time sa kanya tuwing umaga. Na akin pong ginagawa tuwing umaga nga, kita naman po niyo, napipicture pa po ko na akala ako'y tulog, pero nagpipray po talaga yun. Maaari ka natutulog nakaupo. Hindi, nagpipray yun. At wag lang yung parang nagra-rock and roll. At salamat din po sa Panginoon at nakakatuwa lang po, nakakagalak na ako po ay inaamin ko po sa aking sarili na ako po ay hindi sapat, na napakahina, isang basahan, na kanyang nilinis, napakarumi, na kanya din kinahabagan lamang, na laging pinapaalala sa akin ng Panginoon, ikaw'y manumbalik, ikaw kumbaga sa bahay hindi naman aaring lumipas ang dilim na wala ang kanyang anak sa bahay. Yun ang Yun ang aking comparison dun sa kung paano iniingatan palagi ng Panginoon ng kanyang anak. Na palagi kang manumbalik sa aking bahay. At ikaw gawin yung role bilang member ng family as a church. Yun na po. Maraming po salamat and to God be the glory po.